At ayan mga ka-crypto, pag-uusapan naman po natin dito ang naging pahayag ng kilalang market commentator na si Market 24/7. Ayan po. Ayon po sa kanyang post dito, pinaalalahanan niya ang mga holder na maghanda ng emosyonal para sa mga posibleng matinding pagbabago o volatility sa market at manatili pong disiplinado sa pagdidesisyon kung kailan dapat magbenta o magpatuloy sa paghawak ng ating mga asset. Sa kanyang naging pahayag sa pamamagitan po ng social media dito na platform na X, ibinahagi rin niya ang kanyang personal na karanasan sa kayamanan, depression at mga pagsubok sa finance o financial. Ipinaliwanag po niya na ang pagiging isang multi-millionaire ay hindi po nangangahulugang ligtas na ang isang tao sa mga problema sa kalusugang pangkaisipan. Kaya naman, ibinahagi niya na ang regular na ehersisyo o exercise ay naging isa sa kanyang mga paraan upang malampasan ang depression. Ang para po sa akin, ang pagbubukas ng ganitong uri ng usapin ay nagpapakita ng tagumpay sa financials ay may kaakibat na mabigat na pasanin sa emosyon. Ang mensahe po ay malinaw. Ang pagkakaroon ng pera ay hindi po otomatikong katumbas ng kaligayahan, lalo na kung ang isang tao ay nahaharap sa panggigipit ng mabilis na paggalaw ng mga presyo sa market. Ngayon ay, paano ba nakakaapekto ang emotional pressure sa mga investor? Binigyang diin sa mensahe na ang paghawak o pag-hold kay XRP sa gitna ng matagal at paulit-ulit na volatility ay tiyak na susubok sa kakayahan ng mga investors na pamahalaan ang kanilang mga emosyon o ang ating mga emosyon. Ayon po kay Market 24/7 dito, dapat asahan ng mga holder ang parehong mataas at mababang yugto ng market bago po sila humantong sa huling desisyon kung kailan po sila dapat mag-cash out o magpatuloy sa paghawak o pag-hold. Inilarawan po niya dito ang panahong ito bilang isang long road. Ayan, isang long road o mahabang paglalakbay. Kaya naman hinikayat niya ang lahat na ihanda ang kanilang sarili bago pa man humarap sa malalaking kaganapan sa kalakalan. Pinayuhan niya ang mga investors na kontrolin ang kanilang mga emosyon, sundin ang kanilang mga itinakdang plano at patuloy na sumulong sa halip na hayaan ang panandali ang paggalaw ng presyo ang magdikta ng kanilang mga hakbang. Sa aking opinyon, ang advice o payong ito ay napapanahon dahil napakaraming investors ang nagiging biktima ng takot at pangamba tuwing bumababa ang market. Ang pag-unawa ng bawat paglalakbay sa pananalapi o financial ay may kalakip na mga pagsubok at nagbibigay daan upang mas maging kalmado po tayo sa paggawa ng mga desisyon. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang personal na karanasan sa pagbibigay ng payo? Ang payo ay hindi lamang nagmula sa teorya, kundi ibinatay din sa sariling kasaysayan sa pananalapi o financial ng nasabing commentator. Ibinunyag po niya na naranasan na po niyang mawala ng lahat ng bagay noon at kinailangan niyang magsimulang muli sa wala. Ang masakit na karanasang iyon ang siyang humubog sa kanyang pananaw at naging batayan po ng mga payong ibinibigay niya ngayon sa mga community members ni XRP. Bagamat aminado siya na ang personal na pagbubunyag ng mga ganitong kwento ay hindi pangkaraniwan at madalas na umaakit ng mga kritisismo,
ipinagpilitan niya na ang kanyang mensahe ay talagang inilaan para sa mga taong sumusubaybay sa ecosystem na ito. Ayan. Para sa akin, ang pagkakaroon po ng leader o commentator na nagbahagi ng kanyang madilim na nakaraan ay nagbibigay po ng mas malalim na koneksyon sa mga tagapakinig. Ipinapakita nito na ang tagumpay ay hindi nakakamit ng madali at ang bawat matagumpay na individual ay dumadaan din sa mga panahong halos sumuko na sila sa mga hamon ng buhay. At ngayon ay paano naman po tumugon o nag-react ang community sa ganitong mensahe? Ang naturang pahayag ay umani po ng iba't ibang reaksyon mula sa mga community members ng XRP na nag-ugnay ng panggigipit sa financial o pananalapi sa mga hamon sa emosyon. Si James Ham dito. Ayan, nandito po si James Ham. Ayan. Ay nagpahayag po siya ng kanyang pananaw na ang kawalan ng kakayahang suportahan ang sariling pamilya ay maaari ring mag-ambag sa depresyon na nagdadagdag ng isa pang perspektibo sa relasyon ng estado sa pananalapi o financial at kalusugang pangkaisipan. Samantala si Pia Nakar naman dito. Ayan. Pia Nakar ay nag-abot din ng mensahe ng pagpapatibay at ibinahagi niya na siya ay 6 na taon nang nag-aabang sa market ng crypto habang naghihintay ng tagumpay. At ayon sa kanya, bagamat nakakapagod, nananatili pa rin ang kasabikan sa industriya. Ayan, meron na pang isang commentator dito na si Felicia M. At siya ang mas nagtuon ng pansin sa tunay na gamit o utility ng XRP, kung saan sinabi niya na ang pagtaas ng real-world adoption sa hinaharap ay maaaring magpababa sa kasalukuyang volatility at ang mga long-term holders ay posibleng hindi na muling makita ang mga ganitong mababang presyo sakaling magtuloy-tuloy po ang paglago. At ayan mga ka-crypto, sa kabuuan, tinapos po ni Market 24/7 ang kanyang mensahe sa pamamagitan ng paghikayat sa lahat na manatiling matatag, kung saan ang pangunahing focus ay hindi ang tiyak na prediction ng presyo, kundi ang pagkahanda sa pag-iisip para sa mga pagsubok sa pagpapasya. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa inyong panonood. At kung nagustuhan po ninyo ang panonood sa video na ito, maaari na rin po ninyong isunod na panoorin ang recommended na video natin dito.